Hindi ka ba nagtataka kung bakit halos lahat ng mga matatagal na sa relasyon kadalasan naghihiwalay dahil nagkakalabuan na sila? Natanong mo na ba sa sarili mo kung may mga bagay ka na posibleng nagagawa sa partner mo ngayon na posibleng makasira ng relasyon yung dalawa? Nakakaramdam ka na ba ng kaba o takot na baka pag tumagal kayong dalawa ng partner mo, magkalabuan din kayong dalawa? Kung natanong mo na sa sarili mo itong mga bagay na to, saktong-sakto sa itong topic natin ngayon. Dahil ang topic natin ngayon ay ang mga ugali na nakakasira ng relasyon. What's up? Kamusta? Welcome back to my channel. Nandito na naman ang yuning ko, Gary yung team mo. Kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. So without further ado, let's start. Mga ugali na nakakasira ng relasyon. Number 1. Wala kang paki sa itsura mo. May mga nagsasabi na kahit pumangit ka o hindi ka mag-ayos ng sarili mo, mamahalin ka pa rin ng partner mo, tatanggapin ka pa rin ng partner mo. Well guys, may point naman kayo doon, pero let's be realistic. Isipin mo nung nakilala mo yung partner mo dati, ganun pa rin ba siya ngayon? Ganun pa rin ba ang treatment niya sa'yo ngayon? Ngayon na nagkabibi na kayo? Ngayon na masyado na siyang kampante sa'yo? Siyempre, may pagkakaiba, di ba? Imagine yung partner mo dati nung nagkakilala pa lang kayo na sobrang pogi, sobrang ganda, sobrang sexy, sobrang bango, sobrang ganda ng katawan, sobrang macho. Pero ngayon, hindi niya na naalagaan yung katawan niya, hindi niya naalagaan yung itsura niya sa kung anong dahilan na meron siya. Tapos nakikita mo na wala siyang ginagawa para magmukha siyang maganda o magmukha siyang pogi sa paningin mo. Tingin mo, anong iisipin mo kapag nasa ganyang kang sitwasyon? Sa totoo lang, di ko nagsisimula ang away na nauuwi sa hiwalayan. Kaya naman kung sa tingin mo, mamahalin ka ng partner mo kahit malosyang yung itsura mo, kahit na hindi ka nag-aayos sa sarili mo, kahit wala kang pakialam sa itsura mo, then choice nyo yan guys. Basta I'm here to tell you guys na taking good care of yourself matters too. Lalong-lalo na sa relasyon. Okay? Kasi tayo sa ikalawa. Ikalawang ugali na nakakasira ng relasyon ay yung hindi ka marunong mag-manage ng pera mo. Isa pa sa common na pinag-aawayan na magkarelasyon ngayon, lalo na yung mga matatagal na sa relasyon, ay yung mismanagement ng pera. Okay lang naman bumili ng mga bagay na kailangan mo, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Pero ang hindi okay ay yung palagi kang bumibili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan at hindi mo naman madalas nagagamit. Siguro dahil sa uso o trend, kumbaga. Guys, mahalaga sa pagbibuild ng future nyo yung maayos na pagmamanage ng pera nyo. Ako, hindi naman sa pagmamayabang. Lahat ng income na pumapasok sa akin ay nasa misis ko. Siya yung nagbabudget ng lahat ng mga bagay na kailangan namin. Kaya even yung mga bagay na gusto namin, nabibili na rin namin. Dahil maayos naming nababudget yung pera. Kaya naman if na ma-manage natin ng maayos yung pera na pumapasok sa mga wallets natin, malaking bagay yan para mas maging secure at mas maging maayos yung pagsasama nyo ng partner. Okay? Proceed na tayo sa ikatlo. Ikatlong ugali na nakakasira ng relasyon ay yung nagpapaka-single ka. One of the biggest mistake na nagagawa ng isang individual sa partner niya ay yung iniisip niya na wala siyang kapartner. Kumbaga, tinitake for granted niya yung partner niya at nagpipiling single siya. Nagpipiling single siya kasama ng mga barkada niya, mga kaibigan niya, mga co-office mate niya. Guys, kapag nasa relasyon na kayo, ito ang wag na wag niyong gagawing mindset dahil nakaka-toxic to ng pagsasama. At for sure, pag sinita ka ng partner mo at sinabi niyang, nagpapakadalaga ka naman, nagpapakabinata ka pa, alam mo naman ng responsibilidad ka na. Maiinis ka lang at mag-aaway kayo ng tuluyan. Hanggang sa magsusumbatan na kayo ng mga ginawa nyo, ng mga sakripisyo nyo. Kaya guys, ang best way para makaiwas dito is to put your time and effort to truly commit to your partner. Okay? Proceed tayo sa ikaapat. Ikaapat na ugali na nakakasira ng relasyon o nakaka-toxic ng pagsasama ay yung hindi ka marunong humingi ng tawad. Ito na nga, shoutout sa mga matataas ang ego dyan. Kapag hindi mo kayang tanggapin yung pagkakamali mo, huwag kang umasa na tatanggapin nila yung paghihingi mo rin ng tawad sa kanila. Alam nyo guys, ang lagi sinasabi sa akin ng tatay ko, kapag may kasalanan kang nagawa, dapat alam mo kung saan ka nagkamali. Di ba? May iba kasi na nagsasorry lang dahil nakita nila na umiiyak na yung partner nila. Nakikita nila na nasasaktan na yung taong nasabihan nila o nagawa nila ng pagkakamali. Ang tendency, kapag nagkabati na sila, uulitin na naman niya yung nagawa niyang pagkakamali. Kaya naman guys, practice saying sorry sa partner mo, lalo na kung palagi kayo nag-aaway.
Kapag alam mo kung saan ka nagkamali, humingi ka ng kapatawaran at wag na wag mo nang uulitin. Okay? Proceed tayo sa ikalima. Ikalimang ugali na nakakasira ng relasyon ay yung hindi ka na masyadong nagpapakita o nagpaparamdam ng affection sa kanya. Isa sa mga bagay na sobrang kailangan natin, lalong-lalo na sa magkarelasyon, ay yung pagpaparamdam mo sa kanya na may pagmamahal ka sa kanya. Maraming paraan para mapakita mo sa kanya yung pagmamahal mo sa kanya. Katulad ng kiss, ng hug, buying her or him ng gift kahit wala namang okasyon. Ang pagpapakita ng affection sa partner mo ay pagpapaalala na memories nyo together at pagpaparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga, gaano sila kaimportante sa buhay mo. Kaya naman ito ay madalas na pinag-aawayan ng mag-partner ngayon dahil masyado na siyang kampante, masyado na siyang relax sa relasyon nyo. O masyado na kayong relax sa isa't isa at hindi na kayo nagpapakita ng affection towards each other. Na kadalasan nag-lead sa pag-iisip nila na hindi na sila importante para sa iyo. Okay? Proceed tayo sa ika-anim. Ika-anim na ugali na nakakasira o nakaka-toxic ng isang relasyon ay yung sobra-sobrang paninigap o pagsasalita sa partner mo. Alam nyo guys, madalas kong sinasabi o lagi kong pinapaalala sa inyo na isa sa pinakamahalagang bagay sa pagsasama ay yung komunikasyon. Ang sobrang paninigaw o pamumuna sa mga bagay-bagay ay kadalasang nagiging dahilan ng madalas na pag-aaway. Lalong-lalo na kung hindi nyo alam yung dahilan kung bakit nyo nag-aagawa yun sa isa't isa. Halimbawa, kung gusto mo magpasuyuro sa partner mo para iabot yung mga bagay na malapit sa kanya. Instead of saying, babe, paabot nga yung libro na nasa tabi mo. Pwede mong sabihin na, babe, pwede bang pakiabot yung libro na nasa tabi mo? Pareho lang yung pakay pero magkaiba yung dating sa'yo, di ba? Malaki ang impact sa pagsasama natin yung mga ganitong simpleng bagay. Lalo na kung maayos o malinaw yung pakay ng bawat isa. Kasi mas magkakaintindihan kayo ng maayos at for sure, mas maiiwasan nyo yung pag-aaway yung dalawa. Kung ang lahat ng bagay ay hindi mo idadaan sa sigaw na pwede nyo namang pag-usapan dalawa ng maayos. Okay? Proceed tayo sa ikapito. Ikapitong ugali na 100% nakakasira ng relasyon ay ang madalas na pagsisinungaling. Lahat naman ng tao nagsisinungaling. Sino ba namang hindi? Minsan, ang pagsisinungaling ay makakabuti sa atin at tinatawag nila itong white lies. Pero at the end, kasinungalingan pa rin naman yun. Meaning, hindi mo na isipaalam dun sa isang tao yung katotohanan para hindi siya masaktan o hindi mag-cause ng tragedy o away. Sobrang harmful niyan sa pagsasama, lalong-lalo na sa matagal ng magkarelasyon. Kasi it can shatter the trust that your partner is giving you. Kung nasanay ka na nagsisinungaling para sa ikabubuti ng pagsasama nyo, well guys, hindi yan healthy para sa'yo. At syempre, para sa kanya. Bakit? Paano kung malaman niya na nagsisinungaling ka kahit alam mong white lies lang yun? Guys, kahit anong angle mo tingnan, pagsisinungaling pa rin yun. At ganun pa rin ang epekto nun sa relasyon nyo. Ang pinakamainam gawin is to be honest and true to yourself. At syempre, sa karelasyon mo, para walang hihila sa'yo sa huli, pababa. Minsan sa relasyon, may mga bagay tayong nagagawa sa kapartner natin na akala natin makakabuti sa kanila. O may mga bagay na nagagawa tayo na hindi mo napapansin dahil akala mo normal lang ang lahat. Guys, lagi niyong tatandaan na kung ano yung nagagawa mo sa sarili mo, madalas nagre-reflect yan sa kasama natin o sa partner natin. Kaya kung nagagawa mo magsinungaling sa sarili mo, madalas nagagawa mo rin yan sa partner mo without knowing it. Kaya mas mainam na i-improve mo yung sarili mo, mas maging better version ka ng sarili mo para mas maging the best ka sa partner mo. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Quick shoutout muna pala tayo. Shoutout kay Chris Jane Aisel Cozo, kay Dre Abril at kay Diana Francesca Cruz. Shoutout sa inyong dalawa. Shoutout din kay Sir David Sarceno. Shoutout din kay Miss Annie Alvarez. Shoutout din kay Miss Joelyn Gansayan. Shoutout din kay Salve Villapuerte from Taiwan. Ingat po kayo dyan. At kay Miss Sherlyn Kuwan. Shoutout po sa inyo. Sa lahat ng viewers natin na walang sawang sumusubaybay at nanonood sa videos ko. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga OFW natin ng viewers, ingat po kayo dyan palagi. Stay strong lang po tayo. Viewers natin dito sa Pilipinas, maraming salamat sa suporta nyo. At shoutout sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo yung topic natin ngayon, paki-share na lang sa mga loved ones natin na nangangailangan ng mga ganitong tips, nangangailangan ng mga ganitong advices.
Kung bago ka pa lang sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. At syempre, kung hindi mo pa na-like yung Facebook page natin, nandyan yan sa description section below. Paki-like na lang. Kung gusto mo kayong follow sa social media account ko, nandyan din yan sa description section below. Paki-follow na lang ako. Kung isa ka sa mahilig magpa-sexy ng katawan o magpa-tone down ng katawan, malaking tulong sa itong channel na to. Yan, mahanap mo yan sa description section below dahil 100% makakatulong yan sa lifestyle nyo. So sa tingin nyo guys, ano yung mga ugali na napapakita nyo sa partner nyo na posibleng makasira ng pagsasama nyo dalawa? Gusto ko rin marinig yung side nyo. So yun lang, maraming salamat sa panonood. See you sa susunod na vlog. God bless. Peace. Broken